idol, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. So sana okay lang kayo mga idol. So ngayon idol, sa video na ito, gumagawa tayo ng karitan. O tinatawag sa Bisaya ay sanggutan. Ayun, may vocabulary kayo idol tungkol sa Bisaya. Tawag namin dito sa Bisaya is sanggutan. Ayun. So ang gagawin nating karitan idol, ito yung niyog na to. Ayun. Magandang gawin ito ng karitan idol kasi hindi siya masyadong mataas o matayog. Dahil kapag kung matagak tayo, mahulog tayo, hindi tayo ma-dead ball. So ayun idol, gumawa tayo ng karitan kasi may magamit tayo ng pang-araw-araw na pangangailangan natin. Makakuha tayo ng organic na suka galing sa niyog o tuba. So ngayon idol, ano pang hinihintay natin? So samahan nyo na ako sa paggawa ng karitan. So ito yon ang gagawin nating karitan. So tayo na idol, let's go. Kapuya idol. So yun idol, linisin muna natin tong niyog. Kailangan natin tong linisin kasi para malinis. So simulan na natin idol. Ayun. Yun, ang ganito idol yung kunin natin to. Buto mo dah.
idol, matapos na nating malinis yung niyog. Ganito palang kahirap ang maging magkaritan idol. Yung gumawa ng karitan. So ayun idol, matapos na nating linisin. Yun. So kailangan talaga linisin ito idol kasi para hindi tayo magambala yung mga tangkay niya. Yun. Ganito. Para hindi tayo madaplisan o yung para hindi tayo magambala pag pag kilos-kilos natin ito sa itaas. So yun idol. Ganito pala mahirap maging vlogger idol. Mapakita lang sa inyo ang magandang video. So yun idol. So ganito yun idol. Ito yung tinatawag namin dito sa Bisaya is bungol. So hindi ko alam kung ano bang tawag sa Tagalog nito idol. So comment na lang sa comment section kung anong tawag nito idol sa Tagalog. So tinatawag namin dito sa Bisaya is bungol. Yung sa loob nito, yung dito ang tangkay niya pag bumukas na ito. Yun, dito ang gumawa ng kanyang bunga, yung niyog. So ito yun idol. So kailangan natin ito talian. So talian natin ito idol. Ito. At saka hilahin nating pababa. Ay tali natin saka hilahin natin ng pababa. At huwag nating bibiglain idol. Mga ganun lang ata ang paghila natin. So sa umaga kailangan hilain natin ganito ang itong sukat siguro at saka sa hapon naman ayun hanggang siya hilahin naman natin hanggang mapababa natin ito idol, mapabaluktot natin ito. Hindi natin ito bibiglain idol kasi ito idol ayun, nakita nyo ba idol, ito kapag mabali na ito hindi na ito magkaroon ng yung tuba o suka kasi nabali na, hindi na yun tumutulo. Kailangan natin itong dandahan na paghila pababa yung umaga at saka sa hapon, mga ganito lang idol. Saka kapag lumalaki na ito ikutan natin ito ng talian natin idol para hindi siya bumukas kasi kapag bumukas na ito hindi na ito magkaroon ng suka. So ganyan lang idol. So itali natin ito idol dito. So dito natin itali. Bukas ang umaga hihilahin naman ito natin ng pababa hanggang mabuluktot na siya idol. Yun, hanggang pagano na siya pwede na natin karitan. So yun idol, matapos mga ilang araw natin pinapatungo yung yung tinatawag namin sa Bisaya ito ay bungol ng niyog ito. So idol yun, nabaluktot na natin yung tinatawag sa Tagalog na pinapatungo natin sa ibaba. So ayun, mga 6 na araw ata idol o 5. So sa isang araw 2 beses natin hinihila mga ganun ang sukat idol para hindi natin biglain, para hindi yung dito para hindi masira o babali. So yun idol, ito na, pwede na natin itong karitan. So kailangan muna natin itong talian idol. Talian natin ito ng alambre para matibay, hindi siya bumukas. So talian muna natin ito idol. So yun idol, matapos na nating matalian ng alambre. So medyo makulimlim na idol. So ito yun idol
Yun. Ito yung alambre na tinali natin. Ito. Para ano idol? Para hindi bumukas. Subukan natin itong karitan. Karitan natin para malaman natin na tumagos ba yung yung suka niya. So simulan natin ang pagkarit idol. So ito idol, subukan mo lang natin ito na ganon. Tingnan natin kung tumagos ba yung suka idol. So ito yun. So bukas tingnan natin kung may tumagos ba. So yun idol. Ngayon tayo idol. Lagyan na natin ito ng yung sisidla ng suka o tuba idol. Yun ito yung ginagamit natin na plastic bottle idol. Plastic bottle ng soft drinks. So dito na kinakat lang natin dito. So wala tayong nakuha na yung kuwayan na idol na gagamitin sana ng sisidlan ng suka o yung tuba. So ito lang ang gamitin natin idol, dahil kadalasan ngayon idol yung mga nagkaritan, ito na ang ginagamit nila idol, plastic bottle. So ito yung idol, ito yung bungol na idol, tinatawag na sa Bisaya bungol. So puso ng lubi, niyog. So yun idol, kahapon nakaritan natin ito. So tumatagos na siya idol, may tumagos ng suka o tuba. So ngayon lagyan na natin itong panglalagyan ng suka. Actually idol, hindi ito yung una nating na niyog na nilinis idol, kasi yun ang unang nilinis natin ng niyog. Idol, nabigla natin ng pagpatungo idol. Dito idol, dito banda. Kasi idol, na may mga pasa-pasa o nabali. Parang nabali siya idol, kasi ito idol, napaka-sensitive ito idol. Kapag mabali nito idol o laging magalaw, hindi na ito tumuba idol, hindi na ito magkaroon ng suka. So kailangan talaga dandahanin natin ang paghila pa baba idol. Ito, kung maaari, lagyan natin ito ng bato para bumukas ito yung yung palwa sa niyog, yung tawag sa Bisaya palwa, para bumukas ito idol. Yun. At saka dito linisin natin dito idol, kunin natin dito itong banda, kunin natin dito para hindi siya mahirapan pag tumungo sa ibaba. So ngayon karitan natin idol. So dapat idol, kailangan talaga iipit natin sa yung puso ng niyog idol, para hindi siya masyadong magalaw, para hindi mapasa-pasa yung puno ng yung puso ng niyog. So simulan na itong karitan idol para na idol. Kumuba na siya idol.
Kailangan talaga idol matalas ang ating karit idol. Kasi mahirapan tayo pagkarit kapag hindi ito masyadong matalas idol. So yun na idol. So ipakita ko sa inyo idol yung magawa ng suka. Ito yun idol. Yun. Yun ang kung nakita nyo may parang may tubig na maliit pa idol. Yun kapag maimpok yan o maipon, yun ang magawa ng suka at saka tumagos doon sa sisidla natin. Ito idol. So dyan siya. Yun. Maliit na yung mga tumagos na idol. Yun lang idol. Takpan muna natin ito idol, yung sisidlan natin. So ito yung gamitin natin pang takip. Takpan natin ito idol. Matapos nating natakpan ng yun idol, yung puso ng niyog. So balikan natin ito na ngayong hapon idol. Karitan natin, tapos bukas ng umaga kunin natin yung naipon na suka o tuba bukas ng umaga. Yun idol, parang kunti pang kanyang suka o tuba. So karitan muli natin, bukas natin ito kunin. So yun idol, kita ko sa inyo idol yung suka niya idol, maliit pa, hindi pa siya masyadong malakas tumagos tong idol, tong puso ng niyog. So muli natin itong karitan para tumagos muli yung yung suka niya o tuba. Itong liit pa idol. Karitan natin. Kailangan talaga matalas ang karit natin idol. Itong karit natin, pang samantala muna natin itong ginagamit idol, kasi pang kuha ito ng damo pang pakain sa baka. So ito muna natin ang gagamitin natin idol. Wala pa kasi tayong nakabili ng karit. Hindi siya masyadong matalas idol.
kailangan talaga matalas ang gamitin natin karet idol para hindi masira itong puso ng niyog. Ang pagkaret idol, manipis lang, hindi kailangan para matagal maubos tong puso ng niyog. Grabe na pagka ano tong karet natin idol, hindi matalas. So yun idol, tapos na. Balik natin to. So, takpan natin tong sigla natin idol. So yun idol, bukas kunin natin yun, yung tuba o suka. So parang hindi ata masyadong malakas tumulo yung suka nito idol. Ang liit lang, parang kailangan talaga idol hindi natin biglaan ito pag papatungo idol, parang nabigla ito natin ito. Kasi kapag mabigla ito idol, parang ano dito mapasa-pasa o yung tinatawag namin sa Bisaya mabunog. So maliit lang talaga ang tumagas ng suka niya idol o tuba. So bukas kunin na natin ito. So yun idol, akitin muli natin yung karita natin. So parang maliit lang yung laman idol. Nakuha nating suka o tuba. Oh, ito mahirap maging karita idol. Umaga at hapon, kailangan talaga akyatin natin. Yun lang nakuha natin, yung naipon sa yung karita natin. So kunin natin kahit maliit lang. Idol, ito lang yung nakuha nating suka o tuba. Kunti lang idol. Idol, napaka kunti lang talagang nakuha natin na suka o tuba. Ito idol, matawag natin itong tuba kapag
lagyan natin ito ng tungog, yung pakulay sa cocoa wine o suka. Yung magawa ito ng cocoa wine kapag lagyan ito ng tungog. So ito idol, ito yung kapag matagal-tagalan ito idol, maasim ito, kaya ito ang magawang suka. So dahil konti lang itong nakuha natin ito idol, so ibalik lang siguro natin ito idol. So tikman natin idol, tikman natin. Ang tamis idol. Ang tamis, parang maubos natin ito idol. Ubos talaga idol. Ang tamis talagang itong suka idol, yung bagong ano idol, tawag sa dito sa amin bagong dawat. So bagong kuha ba, ang tamis pala idol. So ito idol, maganda itong karitan kapag marami tayong karitan. May mga niyog na sa isang puno makakuha tayo ng kalahating galon. So ang presyo ng tuba ngayon ay 100 per galon. Tapos ang suka naman 70 per galon. So kung marami kang karitan na niyog, so maganda idol kapag sa isang puno, minsan yung sabi ng tiyuhin ko, sa isang puno makakuha daw sila ng 1 galon kapag malakas na tumagos yung suka niya, yung ano, yung puso ng niyog niya. Kapag malakas tumagos, marami silang makuha ng suka o tuba, o tinatawag na cocoa wine sa English. So kung sa isang puno makakuha ka ng 1 galon, tapos may 20 na niyog na ginawa mong karitan, so may 20 per galon, may 20 galon ka araw-araw. So sa 1 galon maka tag 100, may 2,000 ka sa araw-araw. So maganda ito idol, lang hanap buhay na karitan. So yun, maganda yung idol kapag ang karitan mo mababa lang, yung mga dwarf na niyog, kasi hindi ka mahirapan sa pag-akyat, hindi ka mapagod sa pag-akyat kasi mababa lang. Yung iba nasa lupa lang, maabot lang sa pag tumayo ka sa lupa. So yun lang idol, salamat sa iyong pagpapanood. So ito sinusubukan ko lang kung paano gumawa ng karitan. So yun lang idol, stay safe, God bless, and thank you sa pagpapanood at suporta sa ating munting channel. So ingat kayo palagi idol, and God bless, peace out.